Nagkasundo nga si Bennett at ang kaibigan niya na unahin si Nolan Kay pero nagtraidor naman si Bennett, kung saan sumugod ang kanyang kaibigan pero naghagis lamang siya ng mga bilog na bagay o spiritual tool patungo sa direksyon nila. Pero napansin naman ito ni Nolan Kay at mabilis niya itong sinalubong habang sinasabi na tuturuan niya ng leksyon si Bennett, pero napapaisip din ito kung ano ang magbilog na bagay na ito dahil habang papalapit sa kanila ay lalong lumalakas ang energy wave. Mabilis nga niyang sinuntok patungo sa ibang direksyon ang mga ito, na nagdulot ng pagsabog matapos tumama sa pader. Matapos mawala ang usok ay nakita ni Nolan Kay ang pinsala na naging gulot ng mga bilog na bagay, kaya naman nagpapasalamat ito at hindi sa kanya tumama ang mga bagay na yun, gayunpaman ay muntik na daw mawasak ang mga kamay niya kung nagkataon na sumabog ito sa pagsuntok niya. Mabilis namang tumakas ang kaibigan ni Bennett, pero nilabas ni Yishaw ang kanyang sibat at sinabing wag na nilang hangarin pa ang tumakas matapos makita ang naging pinsala ng mga bilog na bagay sa sneak attack ni Bennett. Hinagis nga niya ang kanyang sibat patungo kila Bennett, pero madali lang naman itong nasangga at naiwasan ni Bennett. Pero biglang lumabas ang espiritu sa sibat ni Yishaw, at pinulaputan si Bennett, habang ang kaibigan naman ni Bennett ay masyado ang galit sa kanya dahil muntik na din siyang mamatay dahil sa bilog na bagay na hinagis niya sa kanila, kaya naman nais nitong patayin din si Bennett. Pero bigla siyang nakatanggap ng malakas na atake mula sa kanyang batok, dahilan upang bumagsak siya at mukhang mula sa sipa ni Yishaw at Nolan Kay ang natanggap niyang pag-atake. Nangiti pa nga ang mga ito habang nasa ere pa sila at paglapag nga nila ay sinabi ni Yishaw na maganda ang naging combo attack nila kasabay ng pagkalabog sa sahig ng kaibigan ni Bennett, na ayaw pa daw mamatay dito. Kaya naman ginamit niya ang malaking bato sa kanyang paanan upang subukang lumayo at tumakas kila Yishaw na agad naman siyang napansin, kaya hinawakan ni Yishaw ang kamay ni Nolan Kay at inikot ito ng mabilis hanggang sa maging tila turumpo na sila habang sinasabi na huwag nang subukang tumakas pa ni Bennett. Ilang sandali pa ay mabilis na hinagis ni Yishaw si Nolan Kay patungo kay Bennett na nakuha pang magtaka bago tuluyang tumama sa kanya ang siko ni Nolan Kay, dahilan upang bumulusok sila pababa na nagdulot ng malakas na pagsabog. Habang pawala nga ang usok at alikabok ay makikitang wala ng buhay si Bennett, habang si Nolan Kay ay nakahawak sa kanyang kamay at nakatayo sa kanyang tabi habang pinapalakpakan ni Yishaw, at sinasabing ang ganda-ganda. Pagbaba nga ni Yishaw ay agad nagtungo sa kanya si Nolan Kay at tinatanong kung alin ang tinutukoy nitong maganda, kung ang pag-atake ba niya o siya mismo. Pero 2 beses nga daw sinabi ni Yishaw ang salitang maganda, kaya ibig sabihin daw nito ay maganda si Nolan Kay at maganda din ang kanyang pag-atake. Kaya naman sinabi ni Nolan Kay na buti hindi umiral ang katangahan niya sa pagsagot dahil kung hindi ay makakatikim din siya ng kaparehas na pag-atakeng ginawa niya kay Bennett. Ilang sandali pa ay nilabas ni Nolan Kay ang nakuha niyang space ring mula kay Bennett, at tinatanong si Yishaw kung nais ba niya ito. Pero tumalikod naman si Yishaw at tinanggihan ang space ring, dahil nga daw sa nasa isang misyon sila ay mas mainam kung ibibigay nila ang space ring sa dragnet at snares, sabay tanong na pahanga ba sa kanya si Nolan Kay dahil hindi siya kurakot na tao. Pero kinurot lang naman ito ang pisngi ni Yishaw at tinanong kung nilalagnat o nasa niban daw ba siya. Tinanong nga din ito kung siya ba talaga si Yishaw at hindi si Lu Shu. Tinapik lang naman ni Yishaw ang kanyang kamay, at tinanong kung bakit ganun mag-isip si Nolan Kay patungkol sa kanya, habang iniisip din ni Yishaw na ang babaeng ito na laging gusto o nais makontrol ang kanyang pera at kayamanan ay inaalok siya ng space ring, malamang nga daw na may hindi magandang plano si Nolan Kay. Muli ay iniisip at imagine na nga din ito ang mga kayamanan na magiging parte niya mula sa ating bida, kaya wala daw siyang pakialam sa space ring ni Bennett na malamang ay konting kayamanan at pribadong pag-aari lamang niya ang laman. Ilang sandali pa ay iniisip nito kung kamusta na daw kaya ang ating bida, sabay sabing magbubuhay mayaman siya matapos niyang makuha ang kanyang parte at titikman ang iba't ibang putahe ng pagkain na nais niya. Samantala, natagpuan naman na ng ating bida ang warehouse ng EO. Bago nga ito buksan ng ating bida ay iniisip niyang andito ang lahat ng kayamanan nila at siguradong paldo na naman siya ngayon. Pero natulala siya matapos niyang makita ang mga tauhan ni Bennett na naglalabasan at may mga sakong daladala, hindi lang daw pala siya ang nagnanais na pagnakawan ang EO, wika pa nga nito. Ilang sandali pa ay sinigawan ng lalaking ito ang ating bida habang sinasabi na tumabi siya. Dahil kung hindi ay papatayin daw nito si Shu. Pero tinanong lang naman siya ng ating bida kung alam ba niya ang nangyari sa huling tao na sinubukang nakawin ng pera at kayamanan niya. Tinanong lang din naman siya ng lalaki kung anong pera at kayamanan ang tinutukoy niya,
Mukhang nababaliw na nga daw ang ating bida dahil wala namang kayamanan at pera sa warehouse na ito. Pinakita nga niya ang sako na puno ng balms, o mga cream para sa kanilang balat, kaya nagulat ang ating bida sa kung bakit puro balms ang laman ng warehouse nila. Napapatanong nga din siya kung nasisiraan na ba ng ulo ang mga EO at tinuturing na kayamanan ang mga balms. Sabay naisip na mahal nga pala dito sa Africa ang mga cream o ointment na ito, pero imposible daw na puro balm lang ang mga nakatago dito, dahil siguradong hindi maniniwala si Yi Xiao. Pwede din daw siguro na pakana lang ito ni Bennett kaya inamoy pa niya ito sa pagnanais na matuklasan kung may kakaiba ba sa mga balms dito, pero mukhang pangkaraniwang balms nga lang daw pala talaga ang mga ito. Hindi bali na nga daw at inilabas nga niya ang kanyang cellphone upang mag-video, dahil siguradong hindi maniniwala sa kanya si Yi Xiao pag wala siyang ebidensya. Muli namang nagalit ang lalaking ito sa ating bida at sinabing umalis na siya kung tapos na siyang siyasatin ang mga balms na daladala nila. Pero bigla nga nitong sinipa ang alarm sa pader at sinabing kailangan nilang sagutin ang katanungan niya at huwag susubukang magsinungaling. Masyado nga ang takot ng lalaking ito habang tinatanong ng ating bida kung talagang balms lang ba ang laman ng warehouse na ito, na pinatotohanan naman ng lalaki, dahil ang lahat ng kayamanan at mahalagang pag-aari daw ng kanilang organisasyon ay nasa space ring ni Bennett. Inilabas naman ng ating bida ang kanyang flying sword at pinasalamatan sila sa kanilang pagsagot. Sabay sinabi ni Shu na pwede na silang umalis, patungong langit nga lang. Habang kinukuha naman ng ating bida ang mga balms ay sinabi nitong hindi masyadong mabenta ang mga ito sa Cathay, pero hindi naman daw siya pwedeng magtayo ng grocery dito sa Africa upang ibenta ang lahat ng ito, dahil nga sa ayaw niya din namang manatili ng matagal sa lugar na ito. Napahawak na nga lang siya sa ulo habang iniisip na matapos ang lahat ng pagpaplano niya ay kikita lang sila ng ilang daang dolyar. Kaya nasayang lang daw ang kanyang pagod tapos kailangan pa niyang paliwanagan si Yi Xiao. Samantala pagsapit ng gabi sa kanilang villa, ay tahimik na nag-meditate ang ating bida nang bigla may nagbukas sa pintuan. Dahan-dahan pang ang pumapasok si Yi Xiao habang sinasabi na ngayon lang siya nakahanap ng chance upang puntahan siya. Sabay tanong kung kamusta ang loot o harvest nila ng kayamanan ngayong araw, hindi na masama wika naman ng ating bida. Agad ngang lumapit sa kanya si Yi Xiao at pinupuri ang ating bida, sabay sinabing may kakaiba kay Nolan K. Buong araw nga daw siyang sinusubukan ni Nolan K. Kaya napatanong ito kung ano ang ibig niyang sabihin. Maghapon nga daw siyang kinukulit at tinatanong ni Nolan K. kung ayaw ba talaga niya ang space ring ni Bennett, kaya tinanong naman ng ating bida kung ano ang sinagot ni Yi Xiao, habang iniisip na malamang sa alam ni Nolan K. na mahirap lang talaga ang EO at wala itong pakialam kahit mapunta pa kay Yi Xiao ang space ring ni Bennett. Sinabi naman ni Yi Xiao na hindi niya kinagat ang pain ni Nolan K. At sinabi din daw niyang pag-aari ng Dragnet ang anumang kayamanan na makukuha nila sa kanilang misyon, kaya malamang daw na hindi na magdududa sa moralidad niya si Nolan K. Sabay tinanong kung astig at gwapo daw ba siya sa mga linyahan niya. Pero iniisip lang naman ng ating bida na sablay ang ginawa niya at mali na hindi niya tinanggap ang space ring. Sinabi nga ng ating bida kay Yi Xiao na matagal na natin gustong magtulungan pero laging sagabal si Nieting, gayunpaman ay nagtagumpay tayo ngayong araw, at ayun na din sa napag-usapan at napagkasunduan natin ay sayo ang 90% ng lahat ng makukuha natin. Teka lang wika naman ni Yi Xiao, hindi ba sayo ang 90%, at akin naman ang 10%, kaya nga wika naman ng ating bida, sayo ang 90% akin ang 10%. At naguluhan nga si Yi Xiao kung saan kailangan pa niyang pag-isipan ang lahat, dahil 10% lang naman talaga ang nais niyang makuha. Masyadong sakim na tao ba ang pagkakakilala mo sa akin wika naman ng ating bida, paano ko kukunin ang 90% kung ikaw naman ang nakipaglaban at may malaking contribution, hindi ako papayag. Iniisip naman ni Yi Xiao kung bakit nakikita niya ang kanyang sarili sa ating bida nang tanggihan niya ang space ring na inaalok sa kanya ni Nolan K. Pero malamang sa masyado lang daw siyang nag-iisip o nag-aalala. Lushu ituturing na talaga kitang kapatid magmula ngayon wika nga ni Yi Xiao, at tatanawing malaking utang na loob ito sabay sinabing ilabas na ng ating bida ang mga kayamanan na kuha nila. Mabilis namang nilabas ni Shu ang isang bundok ng balms, kaya napatanong si Yi Xiao kung saan niya nakuha ang mga ito at kung nasaan na ang pera at kayamanan ng EO. Pinakita nga nito ang video kay Yi Xiao habang sinasabi na balms lang ang nasa warehouse nila, at lahat ng kayamanan ng pera ay tinatago ni Bennett. Malamang ay nasa space ring na tinanggihan mo ang lahat ng kayamanan ng EO, kaya nag-video ako upang maniwala ka sa sinasabi ko, at na-shock nga si Yi Xiao.
Ilang sandali pa ay humawak ito sa balikat ng ating bida at sinabing sumasakit ang kanyang ulo, sabay sinabi din ito na kung pwede ay 10% na lang ang sa kanya at kay Shu na ang 90%. Pero ayaw naman daw ng ating bida, dahil ayaw niya ding masira ang pagkakaibigan nila nang dahil lang sa pagkuha niya ng mga bagay na pag-aari na ni Yishao, at iniisip na nga lang ni Yishao na sana hindi na niya tinanggihan si Nolan K sabay napapatanong kung ibibigay pa daw kaya ni Nolan K ang space ring sa kanya ngayon. Bigla namang tumunog ang kanilang cellphone at natanggap ang isang video, kung saan ay makikita ang litrato ng tatlong B-rank cultivator na kasalukuyang patungo sa Africa kaya pinag-iingat sila. Napatanong nga ang ating bida kung bakit tila seryoso daw ang tono ng boses ni Nieting ngayon, kriminal ang mga B-rank na yan at sa kung bakit sila nagtungo dito, ay malamang napatungkol ito sa pinakamataas na karangalan na usap-usapan sa Dark Kingdom wika naman ni Yishao. Kaya muli ay napatanong ito sa kung anong pinakamataas na karangalan ang tinutukoy nila, at ito nga daw ay ang pagpatay ng mga miyembro ng Dragnet. Samantala sa base ng Dragnet ay sinabing nagsimulang gumalaw o magtungo sa Africa ang mga B-rank na ito, matapos nilang mabalitaan na tinalo nila Yishao ang leader ng EO na si Bennett, kung saan mas mabilis nga daw ang naging aksyon ng mga ito kaysa sa kanilang inaasahan. Sinabi nga din ni Zhu Jin na malamang sa ang target ng mga B-rank na ito at maging ng ibang organisasyon ngayon ay ang ating bida at kanyang grupo. Dagdag pa nga ni Zhu Jin na matapos ang naging laban ng Pope at Saint ay damadami o lalong lumalala ang labanan na nangyayari sa Europe, at kung ipapadala nga daw ni Nieting ang ating bida sa Europe ay para na din niya itong pinadala sa kanyang kamatayan, kaya mas mainam daw kung pabalikin na nila ng Cathay si Shu at ang kanyang grupo. Pumayag naman si Nieting sa suggestion ni Zhu Jin at sinabing utusan si Yishao upang bantayan at samahan ang grupo nila sa pag-uwi o pagbalik ng Cathay, habang si Lu Shu naman ay agad papuntahin sa Egypt upang makipagkita sa bago niyang grupo, bago magtungo ng Europe. Masusunod wika naman ni Zhu Jin, na biglang nagtaka dahil hindi pa naman daw niya nasasabi ang patungkol sa bagong misyon ng ating bida, pero nag-text na ito sa kanya kung saan ay tinatanong nito kung kailan dadating sa South Africa o an country ang tatlong killer na B-rank, dahil nais daw pumatay ng ating bida. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng detalye wika naman ni Nieting, sabay inutusan si Zhu Jin na tignan na din ang iba pang detalye patungkol sa mga killer na B-rank, at kung may mga organisasyon bang tumutulong o nasa likuran nila. Dahil oras na daw upang magbigay babala sa mga organisasyon na nagtatangka at balak gumamit ng mga halang na bitukang cultivator upang kalabanin sila. Iniisip naman ni Zhu Jin na ramdam niya ang galit ng ating bida mula sa mensahe nito, at kahit nga daw sa ayaw pang tanggapin ni Lu Shu ang posisyon bilang 9th Dragnet ay parang tinuturing naman na daw ng ating bida ang sarili niya bilang isang Dragnet. Samantala sa isang daungan ng barko sa South Africa, ay hindi lubos akalain ng mga individual cultivator na agad silang makakabalik sa Cathay. Parang wala nga daw silang naging ambag sa misyong ito dahil matapos dumating si Lord Buddha ay napailalim na sa pamamalakad ng Dragnet ang minahan. Kaya naman nakatikim sila ng tag-isang batok mula kay Liu Fan habang tinatanong kung ano pa ba ang gusto nilang gawin. Mas mainam na nga daw at natapos agad ang misyon nila dahil makakauwi na sila ng ligtas, pero ilang sandali pa ay napansin nito na parang kulang sila. Sabay hanap kay Li Teng at tanong kung hindi daw kaya nila ito makakasamang umuwi. Pero wala naman daw alam ang mga kasama niya, dahil hindi pa nila nakikita si Li Teng, nakakapagtaka naman wika nga ni Liu Fan, pero sa bagay daw mukhang weirdo naman talaga si Li Ting sabay tanong kung hindi daw kaya siya isang master na tinatago lang ang pagkatao, pero imposible daw ito wika ng kanyang mga kasama sabay tawa ng malakas habang si Yishao ay kumakaway at nagpapaalam naman. Kaya napatanong sila sa kung ano daw ang ginagawa ni Lord Buddha, at kung bakit ito kumakaway sa lupa sa kung saan dahil wala naman silang makita, sabay muling tinanong kung nagpapaalam ba ito kay Li Teng, pero malabo naman daw siguro itong mangyari. Samantala pag-alis ng barkong sinakyan nila Yishao ay sinabi ng ating bida na masyado nang lumalalim ang gabi, at ito na din daw ang oras para umpisahan ang pagpatay. Kasalukuyan namang magkausap si Zhao at Nieting, kung saan ay sinabi ni Zhao na ligtas nang nakaalis sila Yishao at mga individual cultivator, kung saan ay nakasakay na sila sa barko at kasalukuyang patungo na ng Cathay. Tinanong naman ni Nieting kung ano na ang ginagawa ni Lu Shu, at sinabi nga ni Zhao na nagpapatulong si Shu upang hanapin ang eksaktong lugar kung saan nananatili ang mga killer na B-rank na dumating sa South Africa ngayong gabi. Ibigay mo ang lahat ng impormasyon at tulong na kailangan ni Lu Shu wika ni Nieting. Sabay tinanong kung nabanggit ba ni Zhao ang pinapasabi niya patungkol sa 9th Dragnet,
Sinabi nga daw ni Zhao ang tungkol sa Ninth Dragnet gamit ang eksaktong salita na sinabi ni Nieting, pero wala daw itong bisa at hindi pa din nagbabago ang isip ng ating bida. Sige, hindi na yan mahalaga, wika nga nito, dahil ang ating bida daw ay may sariling paniniwala at hindi basta-basta magbabago ang isip, sabay tinanong kung ano ang naging sagot sa kanya ni Lu Shu. Na hindi naman masabi-sabi ni Zhao, pero pinipilit siya ni Nieting kaya wala na itong nagawa kundi sabihin at gayahin ang mga eksaktong salita ng ating bida, pati na ang tono nito. Alam nga daw ng ating bida na si Nieting ang nasa likod ng lahat ng ito, at sana ay wag nang uulitin ang mga ganitong pakulo niya dahilan upang matahimik na lang si Nieting at magbigay ng negative points kay Shu. Mga pakulo pala ha, wika ni Nieting na nagdilim ang paligid hanggang sa maglabas ng negatibong aura na tumagos o umabot pa kay Zhao. Iniisip nga nito kung bakit tila bata daw si Nieting na masyadong naiinis sa mga salita ng ating bida, at kung ganito daw ba ang pagkakaibigan ng mga master sa cultivator. Ilang sandali pa ay naisip nito na kailangan niyang hanapin ang mga killer na B-rank, at ang una nga niyang nakita ay si Greer Cook, kaya hindi ito makapaniwala dahil si Greer Cook daw ay nasa malapit lang, at sumisinyas sa camera na puputulin ang kanyang leeg. Tinanong nga ni Nieting kung bakit ganun ang reaksyon niya, kinakabahan at nanginginig naman si Zhao habang sinasabi na, alam na ng mga kalaban ang lokasyon niya at nasa malapit na sila. Dahilan upang matulala si Nieting sa gulat at pag-aalala. Sinubukan na nga lang pakalmeyan ni Zhao ang kanyang sarili at sinabing 5 taon na din mula nang huli siyang makauwi ng Cathay, sabay tanong kung makakauwi pa kaya siya sa pagkakataong ito. Nagdilim naman ang kalangitan at lumakas ang hangin, habang sinasabi ni Nieting na tumakas na si Zhao, pero hindi daw pwede, wika ni Zhao sabay sinabi na mag-iingat na lang si Nieting, kaya naman naiyak ito kasabay ng kulog at kidlat na may kasamang pag-ulan. Samantala matapos ang kanilang tawag ay nagsindi ng tabako si Zhao, sabay iyak tawa habang sinasabi na malamang ay ito na ang kaparusahan sa kanya dahil sa pagtitinda niya ng mga peking pagkain. Ilang sandali pa ay binuksan nito ang linya kung saan ay mayroon silang 1 minuto upang makapagbigay ng mensahe sa lahat ng kasamahan nilang spy, kasabay nito ang countdown sa pag-self-destruct ng lahat ng kagamitan at impormasyong natipon nila dito sa South Africa. Sinabi nga ni Zhao na matapos ang 1 minuto ay mapuputol muna ang ugnayan nilang lahat, pero matapos ang 1 buwan ay sigurado naman daw na may papalit sa kanyang posisyon upang makontak sila, kaya kailangan nilang manatiling tahimik at siguraduhing walang makakaalam o hanap sa kanila. Ilang sandali pa ay tumayo si Zhao upang kunin ang kanyang espada, at nang matapos ang countdown ay agad na nagliyab ang lahat ng files at kagamitan nila. Inilabas nga nito ang kanyang aura at inumpisahang gamitin ang kanyang buhay upang magkaroon ng pansamantalang lakas, at sinasabing ito na ang pagkakataon niya upang ialay ang kanyang buhay para sa kanilang bansa at mga susunod na henerasyon ng cultivators sa Cathay. Paglabas nga niya ng kwarto ay sakto namang may kumakatok sa kanyang tindahan, at habang hinuhugot nito ang kanyang espada ay sinabing marunong pa palang kumatok ang killer na ito. Nangiti na nga lang siya at tumalon habang mabilis na hinihigop ang lahat ng dugo sa kanyang katawan, sunod nito ay binuga niya ang lahat ng dugo niyang nahigop habang nababalot ng kanyang aura upang atakihin si Greer na nakangiti lang naman habang palapit sa kanya ang atake ni Zhao. Naglabas nga ito ng barrier bago pa tuluyang tumama sa kanya ang atake ni Zhao, pero wala daw magiging epekto ito sa kanya, habang si Zhao naman ay mabilis na nagtungo sa kanyang likuran na agad namang napansin ni Greer. Madali nga nitong naiiwasan ang bawat atake ni Zhao sa kanya, habang patuloy na sinasangga ang naunang pag-atake ni Zhao, gayunpaman ay nanatili namang agresibo si Zhao. Hanggang sa ilang sandali pa ay halos tumama na sa kanyang mga mata ang espada nito, kaya napilitan siyang gamitin ang kalasag niya upang sanggahin ang espada ni Zhao, dahilan naman upang magkaroon siya ng pagkakataon upang gamitin ang kanyang dugo sa pag-atake. Matapos nga ang atake ni Zhao na ito sa kanya ay nakatanggap si Greer ng pinsala, at sinabing nais lang daw sana niyang makipaglaro pero mukhang desidido at hindi daw natatakot mamatay si Zhao. Sinabi naman nito na hindi na mahalaga kung natatakot ba siya o hindi sa kamatayan, hindi din naman daw niya masasabi kung mamamatay na ba siya ngayong gabi o hindi pa. Isang bagay nga lang daw ang alam ni Zhao, ito nga ay ang kahit sobrang laki ng mundo pero wala nang magiging lugar si Greer sa mundo matapos ang gabing ito. Mabilis nga itong sumugod habang sinasabi na masyadong malaki ang tiwala ni Zhao sa dragnet at snares, at kung hindi daw ba siya nanghihinayang sa kanyang buhay, pero sinabi lang naman ni Zhao na tigilan na niya ang kanyang kalokohan,
dahil kahit anong mangyari ay wala siyang makukuhang impormasyon at lalong hindi niya malalaman kung sino ang tinuturing ni Nietting na espada ng Dragnet. Matapos nga ng kanilang salpukan, ay hinawakan ni Greer ang espada ni Zhao at naghanda ng bagong pag-atake gamit ang kanyang water element, pero nagulat ito nang muling patungo sa kanya ang espadang dugo ni Zhao. Nahihirapan nga si Greer sa kanilang laban dahil sa espadang dugo ni Zhao, at tinanong kung hindi daw ba dapat isang espada lang ang nagagamit ng mga dragnet at snares, dahil sa ang espada ay pinapakain o absorbo ng dugo mula sa puso, pero paano daw nangyari na dalawang espada ang armas ni Zhao? Sinabi naman ni Zhao na araw-araw siyang kumakain ng hematinic tulad ng sa pangkaraniwang pagkain, upang malaman kung makakatulong ba ito sa pagsummon niya ng dalawang espada o hindi. Sa madaling salita ay parang pinag-eksperimentuhan ni Zhao ang kanyang sarili, at ang hematinic ay isang substance na nakakatulong sa pagbuo ng blood cells. Mabilis namang umikot si Greer upang sipain sa dibdib si Zhao, sunod nito ay nagcast siya ng abilidad habang sinasabing mamamatay na si Zhao, na kasalukuyang nasa ere at hindi alam kung paano dedepensahan ang kanyang sarili. Ilang sandali pa ay nabalot nga siya ng pag-atake ni Greer, dahilan upang maputol ang kanyang espada at masuka ng dugo. Pagbagsak nga ni Zhao ay sinabi ni Greer na putol na ang isa niyang espada, kaya wala daw pala talagang dapat ikatakot sa mga dragnet at snares. Pinilit namang makatayo ni Zhao at hinagis ang putol niyang espada kay Greer na madali lang namang sinangga, pero biglang sumulpot si Zhao sa kanyang harapan at muling bumuo ng espadang gawa sa dugo. Sayang sumigaw pa kasi at sinabing huwag mamaliitin ang dragnet, kaya naharangan ni Greer ang kanyang pag-atake at sinabing puro snake attack lang ba ang alam mo. Pero biglang nahati sa dalawa ang kanyang espada dahilan upang magulat si Greer dahil nagtungo ito sa kabilang direksyon upang atakehin siya. Literal nga daw na may dalawang espada si Zhao, pero ang espadang nasira daw ay pangkaraniwang espada lamang niya. Sabay ginamit ang buo niyang lakas upang muli niyang atakehin si Greer mula sa likuran nito. Ngunit sa paghuwas-iwas niya ng kanyang espada ay agad na naglaho si Greer, kung saan nag-anyong tubig nga siya at nagtungo sa likuran ni Zhao at sinabing ito na ang kanyang katapusan. Mabilis namang lumingon si Zhao pero huli na ang lahat dahil mas mabilis na tumama sa kanya ang pag-atake ni Greer. Gayunpaman ay hindi naman siya nawalan ng pag-asa at sinabing mayroon pa siyang huling pagkakataon upang mapatay si Greer. Habang unti-unti nga itong bumabalik sa kanyang anyo ay ginamit ni Zhao ang isa pa niyang espada upang mabilis na atakehin ito, dahilan upang makatanggap siya ng pinsala sa kaliwang parte ng kanyang balikat, kasabay nito ay ang unti-unting pagbagsak ni Zhao habang sinasabi na yan ang kaparusahan sa mga kumakalaban sa dragnet. Bago nga siya tuluyang bumagsak ay nakuha pa nitong sisihin ng Diyos at sinabing masyado itong malupit sa kanya, kung bakit daw ba naman water element pa ang nakalaban niya habang umuulan. Kung alam nga lang daw niya na ganito ang magiging kaparusahan ng langit sa kanya, ay dapat hindi na siya nagtinda ng mga peking produkto, pero kahit papano naman daw siguro ay mayroon siyang nagawa upang mawaksi ang mga kasalanan na nagawa niya. Gayunpaman ay wala naman daw siyang pinagsisisihan sa lahat ng ginawa niya lalo na ang pagtatrabaho para sa dragnet at kanilang bansa. Habang nakatingin naman si Greer kay Zhao, ay napapatanong ito kung paano niya nagawang gamitin ang espadang dugo niya kahit pamalubha na ang pinsala sa kanya, masyado nga daw niyang minaliit si Zhao. Hindi nga din daw nito inaakala na mahihirapan at matatagalan ang kanilang laban, dahil si Zhao ay isa lamang si rank pero nakapagdulot pa ito ng malubhang pinsala sa kanya. Iniisip nga din ito na malamang sa nakaalis na ng South Africa si Yishao at ang kanilang grupo, kaya malamang sa hindi na niya ma-enjoy pa ang pagpatay sa mga dragnet sa pagkakataong ito. Pero bigla itong napaisip kung bakit mas lumakas ang ulan at para siyang kinikilabutan, habang may lalaking naglalakad patungo sa kanya na agad niyang nilingon at tinanong kung sino ito, hindi naman ito nagsalita at habang papalapit siya kay Greer ay nagkaroon ng malakas na kidlat at kulog. Habang unti-unti ngang papalapit sa kanya ang ating bida ay unti-unti ding makikita sa mukha nito ang labis na galit at pagnanais na pumatay.